kapag ang tahimik na buhay sa isang bayan ay biglang napalibutan ng misteryo ng mga pagkawala. Ano nga ba ang maaaring mangyari? Mga kapitbahay, handa na ba kayong sumama sa isang kwento kung saan ang bawat paglingon ay maaaring magdala ng kilabot at katanungan? Sa bayan ng Laguna, isang pamilya ang unti-unting natutuklasan ang koneksyon ng kanilang mga alaala sa isang serye ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Huwag palampasin ang paglalahad ng mga kristal na alaala kung saan ang bawat piraso ng nakaraan ay maaaring maging susi sa isang nakakagimbal na hiwaga. Sa isang tahimik na sulok ng Laguna, ang maginang Alexa at Sofia ay abala sa paglikha ng kulay at buhay sa canvas. Ang kanilang tahanan, isang santuwaryo ng sining at pagmamahalan, ay nagliliwanag sa bawat stroke ng pintura na kanilang pinagsasaluhan. Sa kabilang dako si Marco, ang haligi ng tahanan, ay saglit na napahinto sa kanyang trabaho nang tumunog ang kanyang cellphone. Sa kanyang mukha, bakas ang pag-aalala habang siya ay nakikipag-usap, isang paalala na kahit sa pinakamasayang pamilya, may mga bagay na hindi maiiwasang magdulot ng pagkabahala. Isang gabi, habang masaya silang naghahapunan, ang kanilang katahimikan ay biglang naputol ng balita sa telebisyon tungkol sa sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa kalapit na bayan. Ang pamilya ay napako sa kanilang kinauupuan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang takot at pag-aalala. Sa kanyang silid, si Sofia ay tahimik na pinagmamasdan ang mga larawan nila ni Clarice, ang kanyang pinsan at matalik na kaibigan, habang ang lungkot ay unti-unting bumabalot sa kanyang mukha. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa mga pagkawalang ito? At paano ito makakaapekto sa buhay ni Sofia? Sa paaralan, ang pagpaalam ay naging mapait para kay Sofia nang maghanda si Clarice at ang kanyang pamilya sa kanilang paglipat sa Cebu. Ang mga kahon ng gamit, simbolo ng isang pagtatapos at bagong simula, ay naroon, ngunit ang puso ni Sofia ay puno ng pangungulila. Hindi nagtagal, ang balita ng pagkawala ni Clarice ay kumalat na parang apoy sa buong bayan. Nagdulot ito ng takot at pangamba, lalo na sa puso ng batang si Sofia. Sa loob ng kanilang tahanan, si Alexa bilang isang mapagmahal na ina ay hindi nag-atubiling aliwin ang kanyang anak. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong sining, sinubukan niyang punan ang puwang na iniwan ni Clarice. Sa isang gabi na puno ng katahimikan, si Sofia ay nakatulog na mahigpit ang yakap sa paboritong laruan na bigay ng kanyang pinsan. Habang sa labas ay may marahang ihip ng hangin na tila ba'y may bitbit na hiwaga. Anong lihim ang dala ng hangin sa gabing iyon? At paano ito magpapabago sa buhay ni Sofia at ng kanyang pamilya? Sa paaralan, si Nyangdir Reyes na parang anghel sa kabaitan ang nagsilbing ilaw at gabay kay Sofia sa mga panahong lugmok siya sa kalungkutan. Ang init ng kanyang pagmamahal ay parang yakap na nagbigay ng ginhawa sa batang pusong nagluluksa. Ngunit, tulad ng lahat ng magagandang kanta na may katapusan, ang pagretiro ni Gang Reyes ay dumating. Ipinagdiwang ito sa paaralan. Ngunit sa mga mata ni Sofia may gumuhit na takot, ang takot na mawalan muli ng isang mahal sa buhay. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na parang apoy sa kakahuyan. Nawala si Ginga Reyes matapos ang kanyang pagretiro. Ang pangambang bumalik kay Sofia ay parang alon na humampas ng malakas, nag-iwan ng bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Isang gabing umuulan, habang siya ay naglalakad pa uwi, napako ang kanyang tingin sa mga estatwa sa plaza. Sa bawat walang buhay na mukha, tila may hinahanap si Sofia, ang presensya ng isang taong mahalaga na nawala na naman sa kanya. Ano kaya ang maaring naghihintay kay Sofia sa susunod na kabanata ng kanyang buhay? Ang pagkawala ba ng mga mahal sa buhay ay magpapatuloy?
Sa isang lokal na kafe, ang tawa at kwento ay lumipad palabas sa bintana kasama ang simoy ng hangin. Si Sofia at Andre, sa kanilang pagkakaupo, ay nagbahagi ng mga sandaling puno ng saya. Mga sandaling nagbigay pag-asa kay Sofia na may bagong simula. Ngunit, tulad ng isang hindi inaasahang ulan sa tag-araw, ang balita ng paglipat ni Andre sa Japan para sa kanyang internship ay dumating. Ang lungkot na bumalot kay Sofia ay parang ulap na nagdilim sa kanyang kalangitan. Sa isang party na pamamaalam para kay Andre, nagpaalam siya sa lahat, nagbigay ng huling yakap at ngiti. Ngunit kinabukasan, parang isang pahina sa libro na biglang napunit, hindi na siya muling nakita. Sa kanyang silid, si Sofia ay may hawak na liham mula kay Andre. Mga salitang hindi na niya mababasa. Sa labas, ang katahimikan ay kakaiba. Tila may bumulong ng isang lihim na hindi pa nabubunyag. Sa bawat pagkawala, may lihim bang mas malalim pa ang naghihintay na matuklasan? Anong misteryo ang bumabalot sa tahimik na gabi? Sa isang parke sa Laguna, ang mga puno ay tila mga saksi sa matamis na samahan nina Sofia at Luis. Tawanan at biruan ang kanilang pampalipas oras habang ang mga dahon ay dahan-dahang nahuhulog, sumasabay sa ritmo ng kanilang masasayang boses. Ang saya-saya ko kapag kasama kita, Luis, sabi ni Sofia na puno ng kilig sa kanyang mga mata. Pero habang tumatagal, ang pagiging possessive ni Sofia ay unti-unting lumilitaw. Sa bawat pagkikita, may bakas ng pag-aalala sa mga mata ni Luis. Sofia, mahal kita, pero kailangan natin ng espasyo para sa isa't isa, sambit ni Luis na may halong pag-aalangan. Isang gabi, habang ang hangin ay malakas na humahampas sa bintana ng kwarto ni Sofia, isang mainit na pagtatalo ang naganap. Ayoko ng ganito, Sofia. Hindi na healthy para sa atin. Pagtatapos ni Luis sa kanilang relasyon. Kinabukasan, parang bula si Luis, hindi na muling nakita. Samantala, si Alexa ay abala sa pagluluto ng paboritong ulam ni Sofia na tila ba isang paraan para maibsan ang bigat sa kanilang tahanan. Ngunit si Sofia, tahimik na nakaupo sa isang sulok, ay may malalim na iniisip. Tila ba may itinatagong lihim na mas mabigat pa sa kanyang nararamdaman. Ano kaya ang itinatago ni Sofia? At paano ito magbabago sa kanilang pamilya? Sa kanilang sala, isang mungkahi ang binato ni Marco kay Sofia. Ang mag-aral sa ibang bansa, ngunit ito'y nagdulot ng sigalot sa kanilang tahanan. Hindi ko kayang malayo sa inyo, sigaw ni Sofia na puno ng takot at galit. Sa kagustuhang protektahan ng anak, si Alexa ay nagtungo sa kwarto ni Sofia para kausapin ito. Doon niya natuklasan ang lihim na silid na puno ng mga estatwa ng kristal, isang lihim na dimensyon kung saan ang mga mahal sa buhay ay naging alaala na lamang. Ma, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang silang kasama habang buhay. Umiiyak na pag-amin ni Sofia. Si Alexa, sa kanyang pagkabigla, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga estatwa ay tila mga alaala na nagniningning sa dilim. Bawat isa'y may mukha ng mga taong nawala na mahalaga kay Sofia. Ang pagtuklas ni Alexa sa lihim na ito ay magdadala ng mas marami pang tanong kaysa kasagutan. Ano ang susunod na mangyayari sa pamilyang ito na tila sinumpa ng isang hindi maipaliwanag na kababalaghan? Sa isang malungkot na gabi, hindi na muling nakabalik si Marco sa kanilang tahanan. Matapos ang isang mainit na pagtatalo kay Sofia, parang bula siyang naglaho. Walang naiwang bakas, walang paalam. Ang tahanan na dati puno ng tawanan at kwentuhan, ngayon ay binabalot na ng katahimikan at misteryo. Si Alexa, bagamat wasak ang puso, ay unti-unting tinanggap ang nakakagimbal na katotohanan.
Sa gitna ng kanyang pagluluksa, nagsimula siyang magtrabaho sa isang mural sa loob ng kanilang tahanan. Dahan-dahan niyang inukit ang mga estatwa ng kristal. Isinasama ang bawat piraso sa isang masalimot na sining na sumasalamin sa kanilang buhay. Ang bawat estatwa ay tila nagkukwento ng isang malungkot na alaala, isang piraso ng kanilang nakaraan na hindi na maibabalik. Ang mural na kanyang nilikha ay nagpapakita ng isang pamilyang magkakasama, ngunit kakaiba ang dating. Sa halip na mga ngiti at saya, ang mga mata ng bawat estatwa ay tila ba nagmamakaawa, humihingi ng tulong, o marahil ay nagpapahayag ng kanilang hindi masambit na sakit. Ang masining na pagkakagawa ay nagpapahiwatig ng isang malalim na kwento ng pag-ibig, pagkawala at pagtanggap. Si Sofia, sa harap ng mural, ay tila nakahanap ng katahimikan sa kakaibang mundo na kanyang ginawa. Nakatayo siya roon, pinagmamasdan ng kanyang mga kristal na alaala na parang sila'y mga kaibigan na hindi na kailanman mawawala sa kanya. Sa kabilang banda si Alexa, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang anak, ay may luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang puso mayroong pagtanggap sa mapait na kapalaran na kanilang kinaharap. Ang katahimikan ng gabi ay sinasalamin ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ano kaya ang magiging kinabukasan ng pamilyang ito na ngayon ay nababalot ng hiwaga at lungkot? Sa bawat estatwa may kwentong naiwan at sa bawat kwento may aral na dapat matutunan. Ang susunod na yugto ay tiyak na magdadala ng mas marami pang tanong at marahil sa wakas ay mga kasagutan. Mga kapitbahay, sa bawat kwento ng kababalaghan, may leksyon na baon. Ang paghahangad ng walang hanggang kasama ay maaaring humantong sa trahedya. Salamat sa pakikinig sa mga kristal na alaala. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga bagong kabanata ng katatakutan. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, tandaan ang bawat alaala ay may presyo. Sana'y hindi kayo maging susunod na estatwa sa kwento ng buhay ninyo. Mag-ingat at manatiling gising, mga kapitbahay.